Sundo pala ulit ako ngayon kay Clara sa Cubao sa Baliwag. Galing siya ng Nueva Ecija. Sinamahan niya kasi si mama niya magpa-CT scan. Anniversary namin bukas. May natirang pera sa akin. Kaya naisipan ko ibili ko siya ng bulaklak para may pangregalo ako kahit papano. 11 years na kami pero 5 years pala kaming kasal. Matagal-tagal na rin nung huli ko siyang niregaluhan ng bulaklak. Sakto naman na may nadaanan ako dito sa San Juan. Malapit lang ito sa St. Martin. May nagustuhan na nga agad akong design. Tinanong ko agad kung magkano. Sabi ni nanay 500 daw. Pero dry daw yun. Di masisira, di daw malalanta. Ha? Ito na lang. Yan o yung bulaklak. Nung inabot sa akin ni nanay, yun din pala yung kukunin niya, yung naka-display doon. Kaya puro alikabok, puro agyo pa siya. Tapos ang akala ko, yung mga dahon-dahon lang, tsaka yung ibang parts ng bulaklak, yung dry. Nagmukhang ignorante ako nito kasi meron palang bulaklak na dry. Nagdalawang isip ako nung kukunin ko pa. Kasi gusto ko yung basa. Yung may inaamoy ako kapag ibibigay ko na kay Clarissa. Kaya tinignan ko agad yung mga roses na basa. Tapos nag-isip ako ng paraan. Sabi ko, Nay, pwede bang palitan yung mga roses nito ng basa? Sabi niya, pwede naman daw. 100 ang isa. So pumayag na ako, sa 500 ko, 5 yung mabibili ko. Kaya sabi ko, sige ganoon na lang po. Tapos sabi ni nanay, lalagyan na lang daw niya ng dahon-dahon para may konting design. Pumayag na rin ako. Tapos nagulat ako nung habang ginagawa niya, parang gumaganda yung ginagawa niya. Nagulat na lang ako kasi nilalagyan niya ng parang crepe paper na yun, kulay pink. Tapos nilalagyan niya ng abaka, tapos nilagyan niya pa ng ribbon. Sabi ko, okay na rin pala yung 500. Maganda rin pala yung kakalabasan. Pero nagmukhang ignorante talaga ako doon sa bulaklak na tuyo. Meron pala talagang ganun. Pero mala old school kasi ako, kaya gusto ko yung basa. Gusto ko kasi yung may maamoy si Clarissa. Lalagyan ko pa nga sana ng pabango yung kaso hindi ko naman dala yung pabango ko. Maya lang tapos na. Natuwa ako sa naging resulta. Kaya agad-agad umalis na rin ako. Nilagay ko sa bag ko yung pinakabulaklak kasi wala naman akong paglalagyan. Hindi ko naman pwede ilagay sa box kasi baka mabali. Hindi siya kasya dun. Habang bumabiyahe nga ako papunta ng Baliwag Terminal, ang daming po agad pumasok sa isip ko. Naisip ko yung 11 years namin magkasama, yung mga pagsubok na dumating sa amin, yung mga time na masaya kami, yung mga time na malungkot kami, yung mga time na walang-wala kami, at yung mga time na nakaluwag-luwag ng damit kasi mataba na siya. Napakarami na nga rin namin pinagdaanan. May patag, may lubak, may pababa, meron din naman pataas. Sa haba nga minsan ng biyahe, muntik na ako maligaw. Muntik na ako mapunta sa ibang bahay. Pero naisip ko, buksan ko yung Waze at umuwi ako sa totoong bahay. Pero sa hinahaba-haba man ng biyahe namin, ito pa rin kami dalawa magkasama. Tinutuloy pa rin ang biyahe kahit napaplatan. Mainit man o kahit malakas ang ulan. Ganyan naman talaga ang buhay. Walang perpekto. Minsan okay, minsan naman hindi. Pero lahat ng yan ay pagsubok lang na kailangan daanan. Kaya wala ang ibang kakapitan at paniniwalaan kundi sigad lang. Okay, balik na tayo sa kwento na pang anniversary. Ito na talaga yung totoo. Malapit na dumating si Clarissa, nandito na ako sa Cubao. Nilagay ko na yung bulaklak do sa likod ng box. Medyo tinabingi ko ng konti kasi pagbukas niya, lalagay niya kasi yung bag niya doon. So ang tendency, wala siyang choice kundi kunin yung bulaklak na nando doon para kunin niya tapos iangat niya. Nahihiya kasi yan kapag binibigyan ko ng mga ganito sa daan. No choice talaga siya kundi kunin yung bulaklak do sa loob tapos ilagay yung bag niya. Ayaw niya kasi ng ganon, ayaw niya na binibigyan siya sa labas ng bulaklak o kahit anong bagay o nireregaluhan siya. Ewan ko ba dyan? Nahihiya siya sa mga ganyang bagay. Sabi ko nga sa kanya, bitbitin mo habang nakaangkas ka. Kita ko sa mukha niya yung saya, yung kilig. Alam mo na. Umalis na nga kami, bumiyahe pa uwi. Bukas naman sa Tagaytay kami. Doon na namin celebrate yung anniversary namin. Sana maging okay lahat. Maikli lang ang buhay. Habang buhay ka, pasayahin mo yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kahit sa maliit na bagay o kahit sa simpleng paraan lang. Maswerte na ako dito kay Clarissa. Bukod sa maalaga siya, hindi pa siya mahilig sa mga material na bagay. Ito din yung babaeng hindi mo matatanga. Sinasabi mo pa lang, alam niya na yung mga plano mong gagawin. Lalo na pagdating sa mga documents o legal na bagay. Hindi ko naman sinasabing bobo ko, pero sa mga ganyang bagay, siya yung mas nakakaintindi dyan. Pag-uwi nyo ng bahay, hindi naman sa sinasabi kong regaluhan nyo sila ng mga material na bagay. Sapat na yung halikan nyo, yakapin nyo, para maparamdaman nyo na mahal nyo sila.